Power for people! Renewable energy now! Power for people! Renewable energy now! Renewable energy now! Power for people! Renewable energy now! Power for people! Power for people! Renewable energy now! Power for people! Renewable energy now! Magandang tanghali po sa lahat dumating na kaibigan sa media. Una sa lahat, nagpapasalamat kami sa inyong pagpaunlak sa aming paanyaya para dito sa press conference na ito. Habang inihintay natin yung ibang speakers at yung mga media kit na papunta na dito, gusto nating simulan yung press conference ngayong araw na ito. Ito pong press conference na ito at yung mga nasa harap nyo ngayon at including yung mga iba pang organisasyon na parating at mga iba pang organisasyon na kalahok dito sa paglulunsad ng aming i-roll out today ang tinatawag naming Reclaim Power Week. It's a global week of action on energy. Simple po ang panawagan nito. Ang panawagan ng Global Week of Action on Energy is the call for a radical energy transformation sa buong daigdig. Ito pong nagaganap na press con ay bilang hudyat ng serye ng mga activities mula Friday, October 10 hanggang October 18. So isang linggo ng actions, global po ito. Meron pong network, global network, which is called Reclaim Power, which is composed of international organizations such as Friends of the Earth International, the Global Campaign to Demand Climate Justice, which the PMCJ is a member of, ang Gaia, ang Greenpeace, ang International Rivers Network, ang Push Europe. So, sa isang linggo po ay may iba't ibang actions na mag-take place globally sa Europe, sa US, sa Asia, Latin America at Africa. Kulang-kulang mga 500 actions all in all sa buong daigdig ang magaganap against mga dirty and harmful energies na tinatawag. Pangunahin dyan ay ang coal, gas, and oil. Kasama din sa mga pinapanawagan na dapat i-phase out at i-abandon na to save to save humanity at i-avert ang catastrophic climate change
na tinatawag na runaway climate change na pwedeng lalong magpapalubha ng kalagayan ng vulnerabilidad ng Pilipinas. Nandyan din yung issue ng waste incineration. Kaya meron tayong kasama na nandito ngayon na magpapahayag at bibigay ng kanyang pananaw hinggil sa at magkukwento ukol sa stress ng gobyerno on waste incineration. Nandyan din ang usapin ng oil. Nandyan din ang usapin ng mga international institutions na sumusuporta pa din magpahagag sa kasalukuyan dyan sa mga tinatawag na dirty and harmful energies. At syempre, ang pinaka-importante po sa pambansang saklaw, at ito yung gusto din naming lagyan ng domestic flavor, yung Global Week of Action on Energy o yung tinatawag na Reclaim Power Week, ay ang usapin ng emergency powers. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat ng nandito na dinadrumbeat ng Department of Energy na meron tayong looming power crisis by summer of 2015. At nagpadala na ng sulat ang palasyo sa pangunguna ni Presidente Aquino at ng kanyang Executive Secretary, si Secretary Paquito Ochoa, ng letter sa Kongreso, sa House of Representatives and sa Senate na humihingi ng joint resolution giving emergency powers to the government. Bilang bahagi ng Reclaim Power Week, amin pong una sa lahat ay tinututulan ng emergency powers. Sa marami pong kadahilanan at ipapaliwanag yun ng mga kasama ko dito, pero in gist, ang aming pong pananaw, ang emergency power ay magtutuloy lamang sa kasalukuyang direction ng national government to have more dirty and harmful energy sources and power plants. The likes ng coal-fired power plants, the likes ng gas-fired power plants, at mga tinatawag nilang power barges and gensets na lahat ay oil and gas-based. At tingin namin hindi ito yung daan na dapat tahakin kung kinakailangan mag-contribute according to our President's speech sa United Nations Summit on Climate Change Summit nitong nakaraan sa New York, na may resolve at kahandaan ang Presidente at ang gobyerno para talikuran yung dirty energy at to thread the path towards clean energy sources dito sa bansa. Kami po, kasama yung mga komunidad, mga organisasyon na lalahok sa Reclaim Power Week, ay nananawagan ng radical shift towards renewable energy. Napakalaki ng potensyal ng bansa sa renewable energy at tingin namin ito ang solusyon. Kung meron bang katotohanan ang power crisis, may sapat na infrastructure, may sapat na policies, may sapat na funds para mag full blast ang renewable energy sa ating bansa. Ang kailangan dito ay political will. At yun po yung pinakamensahe namin. Yung ibang mga activities ay mamaya siguro natin banggitin pagkatapos magsalita ng aking mga kasama. So nais kong ibigay ang mikropono sa unang nating kasamang magsasalita, si Attorney Aaron Pedrosa, para magpahayag ng kanyang pakikiisa at mensahe sa publiko para sa Reclaim Power Week. Maraming salamat, Jerry. Maraming salamat sa ating mga kaibigan sa media, mga kasamahan dito sa Kagan sa pagdalo. Ito ang ating pag-anunsyo ng serye ng mga pagkilos at mga pagbasa at tindig ng iba't ibang mga organisasyon sa iba't ibang usapin kaugnay ng energy sector. Totoo nga, nabanggit ni Jerry na itong Reclaim Power Week, hindi lang ito ngayong taon dinaos, kundi nakailang taon na natin ito nilunsad upang ipanawagan hindi lang sa gobyerno natin, kundi sa gobyerno ng iba't ibang bansa ang kinakailangan na transformation sa energy sector. Mas interest ito dapat dito sa Pilipinas pagkat tayo po ay nasasama o nabibilang doon sa mga vulnerable countries dahil nga sa impact ng unabated greenhouse gas emissions. Malaki po ang kaugnayan ng ating vulnerability
at ang kalagayan ng lumalalang klima sa mga polisiya ng iba't ibang gobyerno ng iba't ibang bansa na hanggang ngayon tinutulak pa rin ang isang daan kung saan ang ginagamit na rekurso para sa energy requirements ng kanyang lalo na economic activities ay nagmumula pa rin sa mga dirty and harmful energy projects. Diniklara ngayon ng ating gobyerno na magkakaroon ng power crisis by 2015. Ang paninindigan po natin dyan ay ito'y bunga ng isang polisiya na mahigit isang dekada ng pinapatupad ng gobyerno. Ito yung Electric Power Industry Reform Act ng 2001. Sa panahon pa po ito ni Gloria Macapagal-Arroyo, na ang layunin dyan, inilan sa mga layunin ay pababain yung presyo ng kuryente, i-ensure yung supply ng ating kuryente at accessible sa lahat ng mamamayan. Affordable, reliable, and sustainable na kuryente. Kabaliktaran po ang nangyari, naging isang dekada mula nang ipasa ang tira. At ang panukala ngayon ng Pangulo tulad ng binanggit ni Jerry kanina, ng Grant of Emergency Powers, ay tingin po natin, hindi ito ang solusyon. Paano natin maasahan na makukuha ang solusyon kung ang kaparehong batas, the same exact law, or exact same law, na siyang nagdulot ng problema, ang siyang paghuhugutan ng solusyon. Section 71 of the Electric Power Industry Reform Act, which provides emergency powers to the President upon joint resolution of both houses of Congress, is a bad precedent. Should it be invoked? Bakit? Hindi lang sa simpleng usapin na yung experience po natin under Ramos administration, kung saan ang paggamit ng emergency powers ay naging daan upang pumasok ng mga onerous contracts na higit 100 kontrata with independent power producers na ngayon ay ramdam natin sa pamamagitan ng mga mahal na singilin sa kuryente at kawalang seguridad ng ating supply sa kuryente. Tingin din po natin na itong emergency powers sa konteksto ng pinag-uusapan ng charter change ay isang bad precedent. Kaya meron tayong mensahe na never again. It cuts across dun sa panukalang charter change hanggang dito sa usapin ng pag-address ng tinatawag nilang energy crisis. Malaking katanungan po natin dyan. Una, kung totoo nga bang may krisis sa kuryente, pagkat ang nagdedetermine ng demand and supply forecast ay mismo mga pribadong korporasyon, mga distribution utilities. Sila ang nagsasubmit, kasama ang kanilang mga generation companies, doon sa Department of Energy, kung ano ang tinitingnan nila na pangangailangan sa kuryente in the coming years. Wala pong partisipasyon dyan ang mamamayan. Tingin po natin, with the grant of emergency powers, ang pinapacilitate nito ay pagtatayo ng mga maruming planta, itong mga coal-fired power plants, na lalayo dun sa layunin, overall layunin, na isang low-carbon economy. So, hindi solusyon ang emergency power, grant of emergency power, at itong power crisis na sinasabi nila ay bunga mismo ng maling epekto ng polisiya, ng maling polisiya rado ng gobyerno. Ang panawagan po natin ay overhaul na ang batas, ang Electric Power Industry Reform Act, at iwanan na, i-abandon itong privatization program ng gobyerno. Salamat, Teron. Gusto nating sunod na magpahayag ang kumbaga matagal nang nakakaranas ng power crisis ang mga kababayan natin sa Mindanao upang mag-express ng kanilang pananaw hindi sa emergency powers sa path towards mas maraming fossil fuel na mga power plants and the call for renewable energy. Gusto ko pong ibigay ang mikropono kay kasamang Clint Pacana mula po sa Amreco. Baka pwedeng explain mo what is Amreco. Mayong buntag sa tanan gikan sa press. Amreco is the industry association of Mindanao Electric Cooperatives. But at the same time, I represent the conveners group of the Mindanao Coalition of Power Consumers. We joined the call for more emphasis and stepping up the participation of the consumers towards decision making
on the sources of power, especially on renewable energy. To supplement such joining the call, we are holding our own Congress come October 29, 30, and 31. This is the third year that we hold such Congress, Mindanao Congress of the Advocates for Renewable Energy, Rural Electrification and Development, which will happen in Cagayan de Oro City. As I said, AMRECO is the industry association participating in the power industry, and we're joining the call for renewable, emphasis on renewable energy and more education towards clean sources of power. We also joined the call for the amendment to IPIRA. We've been submitting our own proposals how to address effectively the power crisis in Mindanao. As you know, it's very familiar to know that the same questions are arising now in Luzon, that power crisis is being projected. As you know, we've suffered the power crisis since 2010, and we've been calling the government to be up on the duty of addressing the power crisis. Yun lang po. But at the same time, we've continued to search for the truth of the matter, considering that as we've presented before, it appears that there is no real power crisis, but a crisis for some stakeholders to gain more. So parang may price crisis din yan ang panawagan namin sa Mindanao. So yun pong mga issues na yun, we hope to educate more the public and the consumers on these matters. Maraming salamat. Salamat. Gusto kong ipasa yung mikropono sa isang kilalang koalisyon na matagal nang nangangampanya para sa pag-repeal ng IPIRA at nananawagan ng renewable energy at usapin ng access ng mamamayan sa sobrang mahal ng kuryente sa ating bayan. Gusto kong ipasa yung mikropono kay Erwin Buhawan mula po sa Freedom from Debt Coalition. Salamat, kasamang Jerry. Gaya ng binanggit ng aking mga kasamahan, ang FTC simula ng isang batas, ang Electric Power Industry Reform Act, ay tinutulan na namin. So malinaw at mukhang blessing in disguise sa sinasabi natin, kinaamin ng pamahalaan ay krisis sa kuryente, subalit ang kanyang solusyon ay wala sa sinasabi nating hinaga. At nagtataka lamang kami kung bakit si Secretary Pitilla, after ilang mga taon, ay ngayon niya lang na-realize na may power crisis. Kaya ang aming unang panawagan sa kanya, tingin natin, he's not doing so work. He should resign from his office. And nakakainis lang isipin na ginagamit ang electric crisis o power crisis ngayon para i-boost yung credibility ni Pinoy na unti-unti tumataos-dos pa. Tingin namin kung seryoso si Aquino na talagang resolbahin ang krisis sa kuryente, ay hindi dapat niya gamitin ang IPIRA. Sabi nga natin mga kasamahan, matagal ng pinag-aralan ng mga siyentista, pinag-aralan ng mga eksperto na sa pamamagitan ng renewable energy. Sinasabi nga natin, nung isang araw, nag-uusap kami ni Kasama Jerry, na pag solar panel, almost 6 months, pwede na. Ngayon, yung assuming ang kwento, bigyan natin ng emergency power si Pinoy, at ang tinatarget ay summer, kung magtatayo ng additional power plants, hindi aabot. Ang pinaka-minimum ay 1 year. Yung 1 year na yan, gasoline, diesel. Napakamahal, napaka-costly para sa atin. Tapos, ikalawang punto, tingin natin ay ang ginagamit na enerhiya ng gobyerno, yung sinasabi natin most icon power plants, ay matagal nang tinakwil na iba't ibang mga bansa. Kahit ang Germany, sa homeland na bansa, ay hindi na gumagamit nito. Ang Estados Unidos ay unti-unti na nagbabawas. Bakit sa ating gobyerno ay ginagamit ito? Tingin natin, simple lang, interest ito ng mga malaking kumpanya. Ito ay sa ngalan ng tubo, sa ngalan ng corporate greed, kaya nila ginagawa. Panguli,
kabahagi ng Reclaim Power activity o actions natin, tomorrow ay ini-invite natin ang ating mga kasama sa media. Raralihan po natin ang World Bank. Ang World Bank ang isa sa mga institusyon na kung saan talaga namang nagpondo ng mga coal power plants. At tingin natin, dapat managot. Lalo ngayon, yung board ng World Bank ay magmi-meeting sa October 10, 11, and 12 kung saan pag-uusapan nila yung sinasabing safeguards. So sasamantalahin po natin ang pagkakataon kasama mga iba't ibang grupo. Tayo po ay mag-rally sa harap ng World Bank bukas. Iimbitahan natin ang mga kapatid sa media at sabihin na natin na dapat ay umalis na talaga ang World Bank sa dirty energy at sa mga to bayaran yung sinasabi nating climate debt. Malaki ang utang ng mga institusyon ito. So, ipapasa ko muli ang microphone at ina-acknowledge po natin ang pagdating ng representative mula po sa ANGARS, si Congresswoman Pakis po. Jerry? Yun na nga. Masaya kami at sumama ang isa sa representatives sa Kongreso para magpahayag din ng pagsuporta hinggil sa mga usapin na kinakaharap natin sa tinatawag na power crisis. Gusto ko pong bigyan ng pagkakataong makapagpahayag si Congresswoman Pakis ng ANGARS. Magandang tanghali po sa inyong lahat. ANGARS Party supports the calls of various environmental groups to stop the construction of 45 coal-fired power plants. The long-term impacts of coal to our people's health and the environment should be seriously considered against the so-called advances of clean coal. There is no such thing as clean coal. Clean coal is a myth and is not the right solution to addressing our country's energy needs. Renewable energy is the clean and sustainable solution to our country's power needs. Salamat po, ma'am. Ang susunod para magpahayag, and then we open the floor for questions. Siyempre, ang kasama po natin mula sa Gaya, bahagi ng Eco Waste Coalition na nagkaroon ng press con itong umaga lamang para i-presenta din ano yung usapin naman ng waste to energy na pila yata ito ay isa sa tinutulak na solusyon at tinatawag na renewable energy. Si kasamang Paeng mula sa Gaya. Gandang umaga po sa inyo lahat. Bago lahat, gusto kong ipahayag na nakikisa ang Gaya, Global Alliance for Incinerator Alternatives ng Eco Waste Coalition sa panawagan ng PMCJ na kailangan na talaga panahon na para naman tayo sa paggamit natin ng coal, sa ating dependence sa coal. A word of caution lang, kaya kami nandito ay para ipahayag na magbigay ng warning sa lahat ng nanonood, babasa, makakapanood, makakapakinig ng release ng balitang ito ay ginagamit ngayon na pamahalaan yung dahilan na pagkakaroon ng power crisis, yung pagtanggap sa iba't ibang alok para tumanggap ng mga waste to energy facilities or technologies sa ating bansa. Binibenta sila, hinahain sila sa atin bilang alternatibo sa coal. Subalit matagal nang napatunayan ang waste to energy incineration facilities or technologies na kasalukuyang binibenta sa atin ng Estados Unidos, ng South Korea, ng Japan at iba't iba pang bansa na nandito sa Pilipinas ngayon ay napatunayan na mas marumi pa sila at mas mataas na greenhouse gases ang naiimit ng mga teknolohiyang ito kumpara sa karaniwang coal plants. At hindi lang yun, mas nakakalason pa ang nilalabas ng mga waste to energy incineration facilities kumpara din sa mga coal plants na meron tayo ngayon sa bansa. At hindi lang yun, pag pinag-usapan natin ang halaga na pag-maintain ng isang waste to energy facility ay 10 beses na mas mahal siya kumpara sa pag-maintain ng isang coal plant at 4 na beses na mas mahal sa pag-maintain ng isang karaniwang nuclear power plant na tinatanggihan din natin dito sa ating bansa. So all in all, yung kasalukuyang pag-welcome natin, nakakatakang pag-welcome ng ating pamahalaan sa pag-aalok na ito ng iba't ibang vendors ng waste to energy technology ay katakataka dahil pangunahin dito ay dahilan na meron tayong 2 batas na nagbabawal ng incineration sa Pilipinas. Nandiyan ang RA 8749 or
Clean Air Act na malinaw na nagsasaad na bawal ang insinerasyon sa Pilipinas. At ito ay sinususugan ng RA 9003 sa kanyang principles na ipinagbabawal din ang pagsusunog ng basura sa Pilipinas. Subalit, ang katakataka ay wini-welcome pa rin natin ang ganitong pag-alok at hindi lang wini-welcome, explicit yung pag-welcome. Lumalabas sa mga pahayagan ngayon yung pag-welcome, for example, ng Quezon City Dance, itong ating mga councilor na refasuhin yung ating batas para magkaroon ulit ng insinerasyon sa Pilipinas. Nandiyan yung bill ni Congressman Erice na same din na i-lift yung ban sa all incineration. Tapos may mga pahaging din ang ating FMDA chairman na si Attorney Francis Tolentino na kailangan na siguro natin magsusunog. Hindi lang sa isang bahagi ng Manila, kundi sa 4 na bahagi ng Manila. Dahil daw umano sa dami ng basurang meron tayo na kung ipapatupad lang sana natin ng maayos ng batas, hindi tayo problema sa basura at hindi tayo makakailangan ng napakalaking enerhiya para sunugin ang mga basurang nagkalat na ito. Ilang po, maraming salamat. Maraming salamat, Paking. Siguro, isang note siguro dyan sa usapin ng waste incineration habang gusto nilang i-exempt ang waste incineration, tayo naman gusto natin itaas yung standard sana ng clean air standard sa Pilipinas kasi ang layo-layo natin in terms of standards sa US, sa Europe, and even China na alam natin nagkakaproblema sila sa usapin ng smog at yung mga pollution, air pollution ngayon. Tayo napakababa ng standards natin. Kaya rin maraming coal-fired power plants ang pumapasa kahit na walang scrubbers, meaning yung filters. At ito yung isang nakakabahala kasi ibig sabihin na ito, mas maraming pollution, mas maraming mercury, mas maraming arsenic, mas maraming iba't ibang klaseng pollution ang malalanghap ng ating mga kababayan. Gusto lang natin din sabihin sa mga kaibigan natin sa media na kasabay po nitong press po na ito, yung launching po ng Reclaim Power Week of Action on Energy, ay umabot na po ang Climate Walk, Walk for People's, Climate Justice Walk for People's Walk for Climate Justice. Parang tongue twister po kasi. Ay nasa Atimonan na po sila na yung araw na ito, na kung saan nagaganap ang isang programa ng communities, ng simbahan, upang ipahayag na sila ay nakikiisa sa People's Walk for Climate Justice at pinapahayag para kontribusyon natin sa usapin ng climate change ay i-phase out ang coal-fired power plant. Sa Atimonan po ay may propose na 1,200 megawatts coal-fired power plant. Iba pa po ito doon sa expansion ng Pagbilao at Mauban at existing na 1,000 plus megawatts na coal-fired power plant sa probinsya ng Quezon. Kaya nababahala po ang simbahan doon at kasama sa kit ninyo ang pahayag. Gusto kong basahin ang pakikiisa at pagpapahayag ng ating kumbaga, isa sa pinakamamahal nating climate campaigner sa bansa na sinuong yung paglalakad 40 araw mula Rizal Park papuntang Tacloban para i-highlight yung vulnerability ng ating bansa at manawagan ng pag-phase out ng dirty energy. Gusto kong basahin ang quote from Commissioner Yeb. Ang sabi niya, in solidarity, Climate Change Commissioner Yeb Sanyo said, "We are at a critical juncture. The choices are laid down before us. We can choose the same path taken by the biggest polluters, or we can leapfrog into a more caring, just, and sustainable world. Fossil fuels represent the biggest cause of climate change and economic injustice. Renewable energy can uplift people's lives and protect the environment. We need to seriously reflect on these choices." At ito pong mensahe na ito ay sinusuportahan ng lahat ng organisasyon na kasama sa Reclaim Power Week at gusto nating ipaabot sa ating Pangulo na simple lang ang mensahe ng mamamayan kay Pangulong Aquino. Walk the climate talk. Walk what you have said sa Climate Summit. Ang sabi mo sa Climate Summit, hindi lang sa mamamayang Pilipino, kung hindi sa buong mundo, na merong kahandaan ang pamahalaan para i-implement ang renewable
Energy Law para tahakin ang landas ng sinasabing tuwid na daan sa usapin ng enerhiya. Ang malinis, renewable, at just na enerhiya na hitik sa ating bansa. Kaya po, mula sa Friday, magkakaroon po ng serye ng mga action. Sa Friday po ay may action po sa harap ng World Bank upang ipanawagan sa World Bank na tigilan na ang pagpopondo sa mga dirty and harmful energies. I-phase out na ito sa kanyang portfolio. Kasi magpahanggang sa kasalukuyan, may mga pending pa rin ng mga projects na sinusuportahan ng World Bank. Ayon po sa WRI, World Resource Institute, na nilabas na study noong 2012, ang World Bank ay number 2 kasama ang Asian Development Bank sa major public investor sa mga coal-fired power plants sa buong bansa. Malaki po ang papel ng World Bank sa pag-facilitate ng pagtatayo at pagsisimula ng pagkakaroon ng coal dependence dito sa bansa. Sila po ang sumuporta para itayo ang Calaca coal-fired power plant. Sila ang nagpondo ng Masinloc coal-fired power plant. Sila rin ang nagpondo ng Mauban at Pagdilaw ng coal-fired power plant. So napakalaki ng ginawa ng World Bank, at hindi lamang yon, ang ITERA mismo, sila ang unang nagbigay ng technical assistance para gawin ang pag-aaral hinggil sa power industry reform. At sila mismo ang nagtulak at nagsabi sa dating mga pamahalaan, administrasyon ni GMA na ngayon ay naka-house arrest, kasama sa kasalanan niya sa sambayanan ng Pilipino ay ang pagpapasa ng ITERA. At ito ang inabot natin. Kumbaga sa gist, ang tunay na power crisis ay power crisis na sobrang mataas ang kuryente sa atin. Mayroong 2.7 million households pa rin na walang kuryente. Mas maraming dirty and harmful energies. Ito po ang tunay na power crisis batay sa pananaw ng mamamayan. At ito dapat ang unang-unang ina-address. Ang power crisis ng Mindanao ay napakatagal na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin na-address ng kasalukuyang administrasyon. Kaya po sa Friday ay magkakaroon ng pagkilos sa harap ng World Bank. Kasabay ito ng maraming pagkilos sa buong mundo. Sa Washington DC, sa London, ito yung mga major na mga rallies, mobilizations na nananawagan na ang bangko ay umalis na sa usapin ng klima dahil kasama siya sa culprit ng climate crisis na nararanasan natin. Ang susunod po na mga aksyon ay serye, iba po, meron po kayong listahan dyan, pero gusto ko pong anyayahan ang mga kaibigan natin sa media, kaibigan natin at ang sambayan ng Pilipino na samahan po ang 20 lugar at sites sa buong Pilipinas na sabay-sabay na magte-take action against coal. Ito po yung Global Day of Action Against Coal. Dito sa bansa natin, 20 sites sa buong kapuluan ng bansa. Mula po Masinloc, Zambales, Subic, sa Quezon, sa Batangas, sa Semirara Island, sa Cebu, sa Tacloban, sa Iloilo, sa Negros, sa Palawan, sa Osami City, sa Cagayan de Oro, sa Davao City, sa Sarangani, sa Zamboanga Peninsula, sabay-sabay po na mananawagan ang sambayan ng Pilipino na hindi ito ang tuwid na daan. Hindi ito ang dapat na tinatahak natin kung gusto natin mag-contribute sufficiently bilang isang maliit na bansa sa tinatawag nating climate crisis. Ang tunay na landas ay renewable energy. At mula po dito, binubukas po natin yung hapag para sa mga katanungan mula sa media. Sir, regarding this issue ng emergency power sa ibang according to Congressman Red Mali, Chairman ng House Food and Energy, limitado lang naman daw yung binibigay. At actually, hindi naman siya yung full emergency power like yung binigay before kay dating naman ng FDR. Sige po. Ibigay ko kay Attorney Aaron. Salamat sa katanungan.
may precedent na kasi tayo, meaning historical experience. Ito ang nangyari sa panahon ni FPR, tulad ng nabanggit mo. At yung experience na yun, ang nagtuturo sa atin na hindi nalalayo ang pwedeng iresulta o ibunga ng emergency powers if only to address yung perceived shortfall ng kuryente ngayon. Anong naisip ng pamahalaan? Nabanggit ka ng kasama natin sa Freedom from Death Coalition na in the same period, kulang yung panahon para mag-commission ng isang bagong coal plant. The only logical recourse is to enter into new contracts with independent power producers. Ang nangyari sa atin under FBR, pumasok tayo ng mahigit 100 kontrata na may take or pay provision at sovereign guarantees. Anong take or pay? Regardless kung nakukonsumo natin yung kuryenteng kinukuha sa mga independent producers, ay binabayaran ng taong bayan. At kung mag-default, nagka-problema yung independent power producer dahil sa kanyang financial condition, yung kanyang kalagayan, may sovereign guarantee ang mga kontratang yan. Sasaluhin ng sambayanan, magiging utang na babayaran ng lahat. Ang karanasang iyan ay hindi pa nawawala even sa present context. Kasi binabayaran pa natin hanggang ngayon yung mahal na kuryente na bunga nitong mga IPP contracts. At ang grant ng emergency powers, may isa pang prevailing context, yung tinutulak ng gobyerno ng charter change. Bagamat nasa Section 71 lang ito ng IPIRA, pag binanggit kasi natin yung emergency power, you go back again sa ating historical experience. At ayaw nga natin mahuli ito. Labas pa sa pagpasok sa mga kontrata, this is paving the way and pushing the argument for more coal-fired power plants. Magtatayo ng kalimatkan ng mga planta para ma-address. Sasabihin na naman, 2016 may problema, 2017, bakit tayo umaabot sa ganitong situation? Akala, ang sinasabi nila, IPIRA will address the problem. It hasn't done that for the last 12 years. Baka pwedeng si Ma'am Pakis, si Honorable Pakis po ay nagpahayag na nung kanyang pananaw hinggil sa emergency powers. Baka pwede natin hingan ng maikling mensahe hinggil o response doon. Kinakailangan po kasi ang emergency power, nangyayari lang yan kung may gera o kung may talagang emergency. So ngayon, wala pa naman emergency. Ang hinihiling po dito ay kinakailangan talagang pag-aralan ito ng ating gobyerno. Kung kinakailangan natin, and there should be studies for this to prove that emergency power is needed. So, yun po yung stand ko doon. Kinakailangan talaga, bakit hindi? Pero kung ang kailangan na ay para pondohan kung mawawalang ilaw o kuryente sa susunod na taon, marami naman po tayong mapapag-aralan na renewable energy upang makita natin kung paano natin masusolve. Alam niyo po, nanggaling ako sa China, sa 3 probinsya ng China, at talaga po hindi mo makikita yung kanilang ulap. Parang ayaw mo tuloy huminga. Parang kasi hindi mo, di ba dito nakikita natin yung ulap natin? Pero doon hindi po nakikita ang ulap. So, sana hindi mangyari ito sa atin dahil mismo kayo matatakot na huminga. Pag yung ulap nyo, hindi nyo nakikita, hindi tayo sanay doon. Kaya ako hindi ako sanay doon eh. Kaya sabi ko, ano ba ako hihinga nito? Yung mga unang araw. Kasi hindi ko nakikita yung ulap nila. Hindi naman umuulan, pero wala po yung ulap nila. Siguro yung in connection to that, baka magandang bisitahin ng mga kaibigan natin sa media kasi nakaranas na po sa unang pagkakataon ang Bataan ng zero visibility. Sa Bataan po, napakaliit na probinsya pero dikit-dikit ang itatayong coal-fired power plant. Meron po itong 2 existing coal-fired power plant ngayon, isang 600 at isang, kung hindi ako nagkakamali, 300 na napakaluman na. Ang itatayo pa po sa Bataan ay 3,000 megawatts sa napakaliit na probinsya. At magandang bisitahin ninyo kasi sa unang pagkakataon, a week before, nagkaroon ng zero visibility. At natural may kinalaman yan sa mga binubuga sa atmosphere.
in response siguro dun sa tanong na yun, talaga namang ang gusto natin ay isang masusing pag-aaral. At yun yung panawagan matagal na sa Department of Energy. Ilabas ninyo yung tunay na pag-aaral kung meron kayo. Kasi kahit ang DOE na yung range nung kanyang sinasabi na deficit mula 300 hanggang 1,200 and even mas malaki pa doon. Ano ba talaga? Kung bakit kailangan mong ipakita sa amin, sa mamamayang Pilipino, lalo na sa mga nasa Kongreso, yung iyong pag-aaral, yung maayos na pag-aaral. Kasi meron tayong karanasan nung panahon ni FBR. At malaking karanasan niya na dapat matuto tayo doon. At kailangan natin yung pag-aaral niya. Yung pangalawang punto ko na gusto namin ipahayag, hindi po kailangan ng emergency powers. Meron po kami sinumite sa loob ng Kongreso, sa budget deliberation. Ang tawag namin dito, raising the ambition to renewable energy using public investments. We have existing laws that can actually drive the process and kickstart yung pagpasok ng renewable energy. At sa pag-aaral po namin at ng mga organisasyon na kasama namin, kaya ang renewable energy tumapat dun sa anumang kailangan na deficit na sinasabi nila. Kung ang deficit ay 300 megawatts, kaya ng renewable energy yun. Kung ang deficit ay 600 megawatts, kaya ng renewable energy yun. Ang renewable energy ko, 3 to 6 months, kaya mo siyang i-online. Meaning kung magpatunayan na may power crisis by summer of next year, kaya siya i-online. Meaning, pwede siyang, merong mga provision sa loob ng batas ng renewable energy law. Even IPIRA, kahit anumang pagkadismaya namin sa IPIRA, merong provision sa IPIRA which is called the missionary roles para matanggal yung energy requirements ng iba't iba. So it's a mix of different proposals, of different RE proposals. Kasama rin ang rehabilitation ng Agus Pulangi na matagal nang pinapanawagan ng mga mamamayan sa Mindanao. Imagine 300 megawatts, i-rehabilitate mo lang ang Agus Pulangi. You will solve yung problem ngayon ng Mindanao. Sige po ma'am. Nabanggit mo ng 3 to 6 months, pwede i-online yung renewable energy na pwede sumagwat doon sa sinasabing by summer na 2015 tapos ng number. Kasi di ba kaya nga nag-aalit ng SPAR dahil yung agarang solution dapat na i-get ng gobyerno natin 2015 eh, summer na 2015, di ba tinamang po hindi ba chance matatagalan kung yung renewable energy na sinasabi yung magandang solusyon dahil na emergency power sa dito galaw kayo po. Kasi agarang solusyon na kailangan sa system with different power prices. Sige po, 2 points dun sa issue ng una, as early as May 2014, last May, actually last year pa nga, December 2013, if you remember, nagkaroon tayo ng massive prices, increase the prices, like wala naman ang price na ito, binanggit na ng mga grupo kay Pinoy na may problema. Actually, yung dialogue ng May 2014 with the labor groups headed by Nagkaisa, medyo with full mastery, tinanong pa yung mga labor, kaya prices pa. As early as May. Ngayon, ang tinitignan natin, ano yung intention behind these emergency powers? Talaga bang yung timing ng emergency powers? Sa panahong binabakbakan si Pinoy, sa harap-harap ng issue ng corruption, ay biglang sumulpot ang ideya. At sabi nga ni Jerry kanina, hindi na kailangan ng emergency power kasi the renewable energy law itself is enough. Second, yung Philippine Energy Plan, kung papatupad lang yan ni Petilla, ay matagal na resolve ang krisis sa kuryente. At ikalawa, sino bang magbe-benefit? Yun na doon natin tingnan. Sino ang magbe-benefit? Sino ang nagtutulak ng emergency powers? Si Petilla. Now, all we know, ang credibility ay very questionable. Second, ang mga electric power malaking industries gaya ng Awitis, ng Genset, na makikinabang dito kasi alam naman ng administrasyon na hindi talaga aabot. Hindi aabot kahit anumang planta ang itayo
hindi aabot doon sa sinasabing, assuming na 2015 power crisis. Gaya nga nung sinasabi natin mga technical experts, na ang pinaka-latest na kayang itayo ay within 1 year. So 1 year, lagpas na sa 2015 summer na target. At ang tinitignan natin, Johnny Come Lately ng Pangulo sa isang bahagi na kung saan matagal nang sinasabi na may problema ang industriya ng kuryente at nakakatawa lang, ang gagamitin mong solusyon sa isang krisis ay ang batas na nagdulot ng crisis. Very contradictory. The reason why we're having this power crisis is because of the EPIRA law. And now you're using EPIRA to solve the crisis. Very obnoxious or very absurd yung tingin natin solusyon ng pamahalaan ito. At I think, ang isang pag-amin din, kahit yung authorities nagsasabi sila, ay meron din silang mga reservations sa emergency powers. Ang mas gusto nila hindi pagtatayo kasi mas costly rin dito sa mga power industry groups. Ang mas gusto nila, rerentahan yung power barges. Sa tingin natin, ay another onerous contract na sinasabi ni Attorney Errol kanina. Si Jerry. Siguro para mas konkreto, yung sinabit po namin sa Kongreso, sa solar PV pa lang ng 2 metropolis, solar PV, yung photovoltaic, meaning yung rooftop solar panels, through public investments, kasi meron pong Malampaya funds. Batay sa batas, ang Malampaya funds, 100% dapat napupunta sa energy projects. Alam natin kung saan napupunta. Diba? Kung kani-kaninong bulsa. Pero kung papatupad yung batas on Malampaya, may existing fund ka. Doon pa lang po sa solar PVs o yung solar rooftop na panels na itatayo na pwedeng ayudahan ng gobyerno, pwede siyang umabot ng 80 megawatts sa 2 metropolis. Ilang mahihirap na komunidad ang magkakaroon ng renewable energy na kuryente. At least yung ilaw nila at radyo nila. So, di magre-range ka lang hanggang 500 watts. Palagay na natin, yung mga medyo middle income na maaayudahan. Pwede mag-create ng scheme ang gobyerno na sustainable siya. 80 megawatts. That's compared to 1 boiler of a power plant na itatayo mo 2 years mong itatayo. This can be set up 3 to 6 months. Political will lang ang kailangan. Meron tayong tinatawag na net metering at kinakampanya ito ng gobyerno, ng Department of Energy. Pero kulang sa kampanya. Bakit? Kasi iniiwan ng financing sa merkado. Same principle as what EPIRA have laid out. Ito yung sinasabi namin pinakamalaking problema. Kung ang enerhiya o kuryente ay major na serbisyo para sa mamamayan, at alam natin kapag walang kuryente kung anong mangyayari. Magsa-shutdown ng mga pabrika, magsa-shutdown ng mga impresa, magsa-shutdown ng mga komersyo. Walang mag-i-invest. Bakit siya mag-i-invest? Walang kuryente. Simple lang yun. So napaka-vital ng kuryente. Kaya napaka-central dapat ng papel ng pamahalaan to make sure na may kuryente. At isa sa critics sa EPIRA ay iniwan niya sa merkado ang pagtatayo ng planta. Yun ang major critic sa EPIRA. Kaya hindi niya kayang siguraduhin by this time meron siya kuryente, sapat na kuryente. Kasi pag ang merkado, iba ang gusto or may collusion. Di ba yung nangyari nung sa Supreme Court case? May collusion. Sabay-sabay silang nag-maintenance. At mangyayari ulit yun. At ito yung isang problema natin na kailangan nating tingnan ngayon pa lang. Meron na namang, magkakaroon na naman ng collusion. Kasi nag-a-align na naman sila ng maintenance nila. Lalong magkakaroon ng power crisis. So, mahalaga ang papel ng gobyerno. At meron sa batas, nasa batas, Renewable Energy Law. Bagamat kulang ang Renewable Energy Law, pinag-aaralan namin siya ngayon, paano siya i-amen, paano siya palalakasin na makikinabang ang sambayan ng Pilipino talaga. Kulang pa din siya, pero as it is, ngayon, kaya siyang pakinabangan ng mamamayan para i-avert yung problema natin. Idagdag mo ang rehabilitation ng Agus Bulangi.
solve mo yung problema ngayon ng Mindanao. Idagdag mo yung pondo na dapat mapunta sa electric cooperatives. Kasi binawasan ang pondo nila mula 15 billion papuntang 2 billion. Yun po yung nilalabi natin ngayon ng electric cooperatives, dapat ma-maintain yung pondo nila. Kasi yung funds na yan, majority of that will go to renewable energy. Actually, hindi pinapakinggan ng Malacanang yung mga proposal dito na kung papakinggan namin parang isang magandang solusyon para sa crisis of PMP. From Amreco, I think government, sino po yung nag-manage, whoever is managing the crisis now should learn from its own experience kung saan nag-fail yung solutions nila from Mindanao, dapat i-apply ngayon. So if they declare that emergency powers is necessary for the president to hold, but hindi na granted yung for Mindanao. When we asked for that in 2009, why? Because in the first place, IPIRA is saying, for the interpretation that nag-relegate na yung pagtatayo ng mga bagong planta by the government, parang giving up the responsibility of providing power. Ang masakit ko niyan is that it is the fault is being pointed to the electric cooperatives na ang primary responsibility is only to distribute power. Ang lahat na ito na all issues that are being discussed is being suspected at going towards privatizing the private electric co-ops. See what happened in the life. Kailangan natin tingnan itong lahat na ito. As you know, alam po ninyo, in 2009, we really asked for emergency powers for the president. Kasi po, ang madaling pagsabi, the easiest way of explaining the failure of the government is that we are prohibited by IPIRA to enter into new contracts for generation sector. Yun po ang naging reason for not giving emergency powers. So, ang maling sabi, kailangan matutunan by the government how they are dealing with the crisis in Mindanao. It took so long. Even now, ang projection ngayon is by 2015 mag-stabilize na. Of course, kailangan natin malaman that whatever surpluses coming from Mindanao will not be immediately fed to Luzon kasi wala tayong interconnection. Mindanao at yung interconnection Lake Mindanao that pwedeng itatapon yung sobrang kuryente to Luzon or vice versa from Luzon to Mindanao. Ang emphasis din dito is that kailangan natin tingnan kasi repeatedly mentioned by Jerry yung sa privatization issue of the Agros and Poragi. We call for the rehabilitation, although some steps are being undertaken, announced by the government that it has already appropriated funds for that, pero wala kaming nakitang yung immediate na para matugunan yung crisis doon. The problem is actually in general, it's pathetic. Nakakaawa po na tayong mga konsumanti ay beaten to the wall na mag-choose tayo between yung tanggapin natin yung solusyon na hindi ka nais-nais o walang kuryente na darating sa atin. The government is sa nakita natin experience dito is good at portraying emergency crisis wherein yun nga po, it has limited the options of the consumers na dapat talaga ang servisyo niyan is yung reliable, affordable, least cost power for their consumption. Based on your observations sa mga hearings sa Senate House regarding emergency powers, hindi naman naman hindi mo lang yung chance na magpagbigyan. Actually, hindi naman emergency powers na nagpapinalitan na nga yung additional authority ang sabi ng government dahil yung na-alis din sa emergency powers. Tingin nyo maigagurante yan ng kasi 2015 example
Alam niyo, dapat malaman ng mga tao sa Kongreso itong mga pinag-uusapan natin. Kasi yung RA 9153 na na-approve noong 2008 ay hindi pa na ipapatupad. So, kinakailangan gumawa ngayon. Ako, iniisip ko kung pwedeng gumawa ko a resolution in aid of legislation to investigate why is this not being fair to be used yung RA natin. So, kinakailangan pag tumutulungan natin ito. Kasi yung tanong mo naman ay maaaring mangyari yun. Maaaring mangyari na i-approve. Pero pag we need to educate our congressman, dahil ang tingin ko, pag nalaman nila itong mga bagay na ito, maaaring magbago. Kasi malakas po malakas yung numbers ng Congress. Diba? So, maaaring mangyari. Why not? Kasi ako po ay hindi daw majority, nasa minority. So, let them. Siguro kumuha tayo sa kanila. I don't know what we can do, but we can plan for that. Siguro gusto natin i-relay sa mga kaibigan natin ng media, and ang media din po ay may papel para i-educate ang general public, ang mga decision makers na may solusyon. Tama yung sinabi ni Clint, hindi dapat ito lang yung pinagpipilian natin. It's either dirty energy, kung hindi kaya-ayang energy, o wala kang kuryente. Merong isa, which we already have a law, which mechanisms are there already, hindi lang siya sapat. Kailangan natin siya mas i-develop. In response to bakit kaya hindi pinapakinggan, siguro kulang pa. Yun yung una, no? That is why we are launching this campaign. Timely dahil this is a global initiative, and the global call for reclaiming power towards renewable energy is a timely call, even for the present administration. Sinagagaling niya lang yung New York. At sinabi na yun, and we will hold him accountable doon sa sinabi niya, hindi lang sa mga kababayan niya, kundi sa buong mundo. Narinig siya ng 7 billion katao. At importante yun that we hold him accountable. This is the direction, Mr. President. And we will seek you, we will demand this to you in so various ways. Kasama po dyan yung sinasabi po ng kaibigan natin sa Kongreso, si Honorable Pakis, na nakikipag-usap na po kami sa mga kaibigang kongresista at hindi masyadong kaibigang kongresista para ipaliwanag ito. So meron kaming tinatawag na People's Renewable Energy Power Pack. Meaning, ito yung solusyon. Kung may power crisis talaga, ito yung direksyon. Kaya to ng sambayan ng Pilipino. Kumbaga, yung in-create na crisis, supposedly na problematic, let's turn it into an opportunity sa gobyerno, sa sambayan ng Pilipino para sa isang positibong solusyon. Hindi lang positibong solusyon para sa sambayan ng Pilipino kasi mas maraming trabaho sa renewable energy kumpara sa fossil fuel, mas malinis, mas friendly sa environment, mas friendly sa bulsa, mas economical siya. Mataas lang ang capex niya. Ibig sabihin yung capital, yung unang sultada. Pero we have mechanisms to address that. What we need is political will. Kumbaga, ito yung solusyon. At ito yung choice. Ito yung pinakasaktong choice para sa kasalukuyang administrasyon. At uulitin namin ulit yung mensahe namin sa administration na to. Kung meron ka bang iiwan na legacy, ang nanay mo at ang tatay mo ay may iniwang legacy sa sambayan ng Pilipino. Si Noynoy ay isa sa mga si Ninoy, ay isa sa mga bayani natin, si Ninoy, dahil nagpakasakit siya. Diba? Sinalang niya yung buhay niya. At it triggered a gigantic movement that reclaimed power sa bansa na to. That's why we have these freedoms. Ang nanay niya ang isa sa mga nanguna doon sa movement na yun, yung gigantic movement na yun that reclaimed power. We wanted to demand to Pinoy that you can still turn the boat around. You can steer the boat around. You still have 2 years to steer the boat. This is the legacy that we wanted to
to leave behind sa sambayan ng Pilipino. Ang legacy nila is steer around yung bansa na to, ginamit ang power crisis puno bilang isang positibong senyales na magre-renewable energy, 100% renewable energy ang bansa na to. Tingin ko, yung positibong mensahe na yun, yung positibong legacy na yun, will not only reverberate sa history ng Pilipinas, it will reverberate sa history ng mundo. Kasi yun ang challenge ngayon sa buong mundo. Na merong unang bansa na fully 100% renewable energy. At kung talagang desidido si Pinoy na sinasabi niyang they have the resolve, they can do this. Kumbaga, kung gusto natin, nasabi natin, di ba, masyadong sikat yung Gilas Pilipinas. Kung gusto natin kahit na isa lang ang panalo, ganun yung pride ng sambayan ng Pilipino, di ba? Parang kahit talo sila, hindi sila nakauwi ng medalya, nanalo sila ng isang beses, parang mahal na mahal sila ng sambayan ng Pilipino. Kung gusto niyang magpakitang gilas sa buong mundo, ito yung pagkakataon niya. Steer the boat. Excuse me. Your campaign against granting energy powers to the president is very strong, no? Considering that you are composed of many organizations. What about if the president and his supporters do not listen to you? What is your alternative? Sabi nga, related ito sa tanong kanina, tingin niyo ba papasa ito? Kung hindi pumasa, Or, ano magiging alternatibo ng... For the first question, kasi paligang lang, napatalsik nga nila yung Chief Justice ng kataas-taasang hukuman. Natanggal yung Ombudsman. Ito pa kaya? Walang hindi kaya kung ang interes ang nagtutulak para sa batas or gawing ang isang joint resolution or the emergency powers. But if public pressure steps up, kaya nga, ito yung kampanya na nilulunsad natin. Mumulatin at hikayatin ang sambayanan na ganito ang itutulak niyan. Lalo tayo isasandal sa pader. Why not if we can help it? Matutulan at matutulan. Ngayon ang tanong kung sakaling bigyan pa rin siya ng emergency powers ng Congress at ng Senate, ano ang maging alternatibong hakbang ng ating koalisyon? Maraming, hindi lang yan, maraming, kasi kaya ko pang gusto mag-intervene sa maraming possible courses of action. Una, itong kawalan ng democratic process dun sa multi-stakeholder or kawalan ng multi-stakeholder participatory process sa demand and supply forecast, kailangan talaga itulak na yan dun sa trajectory ng Philippine Energy Plan. Yan kasi ang nagiging basis to say may crisis ba, may kukulangan ba, may shortfall, mayroon bang surplus sa kuryente. Ngayon sinasabi nila may ganyan kasi sila lang ang nagtataka. That has to be revised. Pangalawa, ang ginawa kasi yung privatization program, parang ginawa ng gobyerno, kung ibigyan natin ng isang analogy, binigyan ng barel ang private sector, itong mga kumpanya, at ang barel, tinakatulong ngayon sa gobyerno para i-hostage. At ang hostage nito ay para doon nga i-address yung problema sa kuryente na nagtatakda ay yung mga players doon sa kuryente. Itong voltage type na tinatawag ng FEC. Dapat hindi ganyan yung situation. Parang merong maintenance shutdown, PMS ang tawag yan, preventive maintenance shutdown. Yung mga corporations, yung mga generation companies should have backup facility. Otherwise, that is breach of their contractual obligation. Isang pagbaliwala ng kanilang kontrata sa mga consumer. And that could be ground for court action against the generation companies. Hindi yan i-explore, not even our own lawyer for the government ng Solicitor General. Kung interest ng gobyerno, dapat mag-step in ang Solicitor General, even Ombudsman for possible collusion
between government and private sector for the filing of legal action. If they cannot do it, we will do it. At yung binanggit na lang ng ating sasamahan sa loob ng Kongreso, yung mga aliado in Senate at sa lower house, yung congressional inquiry, yung 88 of legislation ng mga inquiry. Meron pa tayong Joint Congressional Power Committee, JCPC, na binuo ng Electric Power Industry Reform Act, na ang task niyan ay pag-oversee ng implementation ng IPIRA. Yan din ang mag-recommend whether or not there's a need for overhaul, there's a need for amendment, or the total repeal of the law. At hindi yan na ma-maximize because of the prevailing interest of some of the members that you can mention some, like Senator Sergius Mena, na malakas ang tulak para sa mga appointees, mga ayala, mga kuwangko, yung private companies. Bakit hindi natin ginagamit? The same JCPC in 2011 said, maraming onerous contracts with IPPs, and they have not only to be renegotiated but to be repudiated. Ano na nangyari doon? Wala pa rin. So these are the available courses of action. Hindi lang itong ginagawa natin kung saan tayo malakas yung involvement ng communities na patuloy natin ginagawa. But we expect more from government because they have more resources at their disposal. Ang burden wala sa taong bayan, nasa gobyerno. Ang problema, ang gobyerno mismo nagtutulak sa taong bayan at sinasanba sa bayan. Apparently kasi, it appears that there is a strong lobby, no? In Congress and also in Malacanang to push this measure of emergency power to favor them more. Now, what is a countermeasure to that? Sir, regarding if ever hindi sila makikinig, kung hindi makikinig ang parlamentaryo, kukunin natin sa parlamentaryo na lansangan. As early as now, together with the labor groups, we are discussing this power crisis. As early as May, kung sakaling hindi na-trust kung sakaling tinuloy ng Meralco that time, yung power increase, ang sagot ng mga manggagawa ay general strike. Ang sagot ng mga community ay civil disobedience. At I think, kung lahat ng legal recourse ay ginawa na, lahat ng legal remedies ay ginawa na sa bayanan, subalit hindi pa rin nakinig ang administrasyon, hindi pa rin nakinig ang Kongreso, tingin ko, gaya na nangyayari ngayon sa Hong Kong, na kung saan mismong sambayanan na ang nag-o-occupy at nananawagan ng demokrasi, dapat ganun din ang mangyari. Hindi kami magsasawa, tuloy-tuloy kami mag-organisa sa komunidad, sa mga eskwelahan, sa mga pabrika para itulak ito. At tingin ko, ang sambayan ng Pilipino na maghusga kung paano natin babawiin yung sinasabi nating power. Malinaw naman, lahat ng ating ginagawa ay nasa rekurso at direksyon ng legal o batas. Subalit sa mga panahon, kung ang gobyerno mismo, dalawa lang naman ang esensya ng gobyerno, serbisyo at proteksyon. At kung hindi niya na binibigay ang dalawang bagay na yan, ay wala nang saysay ng gobyerno at dapat ang taong bayan na. Ang sinasabi nga natin, hindi lang reclaim power, let's take the power back. Briefly for Mindanao, ang recourse. We've said na ipahayag na po namin na hindi kailangan ng Mindanao. Ngayon, konteksto ng Mindanao Emergency Powers. We've asked for it 4 years ago. We've not granted it. Hindi natin kailangan yan. We've suffered 4 years already for such a crisis. But context sa nationwide emergency powers, we come to a Congress ngayong last week ng Oktubre. That would be 9 days after the assumption of Congress, hindi pa too late. And we will lobby as to ano po yung what will be the decision of the people from Mindanao on October 29, 30, and 31 Congress. Very quick lang siguro. May sinabi si Senate President Drilon, pag nag-grant yung emergency powers, 4 to 10 billion pala funds may be used to buy or ease generations. Yan nga po yung sinasabi na namin sa madla, sa publiko. Ang laman ng emergency powers ay una, gensets at mga power margins. Sino makikinabang dito yung pinag-i ng NDC kanina? Voltes 5 ulit yan. Mga namumuna sa Voltes 5.
namely Habutis, Voltage Fire, San Miguel. These are the same corporations and families who have captured the power industry sa Pilipinas. The same corporations na nakinabang sa mataas na kuryente ng Pilipinas. At uulitin nila to. And yun yung content ng emergency powers. At yun yung, that is why yung Power for People, this is also the launching of Power for People. It's a new coalition, a national campaign network, which had its summit on coal and renewable energy in August, early August in Davao. Nabalitaan niyo po yun. Wherein 150 representatives of communities affected by coal projects, lawyers, academe, electric cooperatives, representatives, mga national organizations gathered together. Ito po yung panawagan ngayon ng Power for People. Hindi namin kailangan ng emergency powers dahil it will only perpetuate the existing problem. Ano yung existing problem? The problem of high cost of electricity sa Pilipinas. Pangalawa, the problem of dependence to dirty and harmful energies, namely coal, oil, and gas, which comprises almost 70% of our energy and power mix. Yung ba yung sasabihin natin, we have the resolve? Pangatlo, it perpetuates privatization. The same problem that has caused this crisis, supposed crisis. Kasi we are still demanding that DOE come up or release the study. Kasi hindi naman, wala pa naman yun eh. So, that is why we are against this. And last point doon, yung Malampaya funds can be a fund. Can be used to trailblaze and kickstart yung sinasabi ko kanina, to steer the boat away from fossil fuel dependence and be a shining example sa buong mundo that the Philippines have acted based on the call, the global call. 400,000 ang nagmarcha sa New York. After that, may climate walk sa Pilipinas. Ilang libo na ang sumasama sa climate walk, sumasalubong doon sa brave na 10 souls na magtatsaga, na maglakad para lang ipahayag itong mga usapin na to ng renewable energy transformation. There is a growing movement against fossil fuel, against yung dependence natin dyan. So this is the time for us to make positive actions. Maraming po kaming nakahanay. Kung gusto nyong tanungin kung ano yung mga nakahanda at ano yung gagawin ng Power for People, kasama yung mga organizations na kaharap ninyo, mga communities na kasama namin. One, we will send a national petition sa Congress and sa Palasyo containing all what we have discussed here. The main points, why we should reject, why the government should not push for emergency powers, why the government should veer away from fossil fuel, why the government should prioritize renewable energy, why the government has to revamp the current law on power. Yun po yung laman ng petisyon. At isasubmit yan sa opening ng Congress. Pero ipapadala na po namin sa Palasyo yun. Signed by the 150 representatives na nagtipon-tipon sa Davao noong August. Pangalawa, lahat pa ng mga kaibigan at actually gusto ko nang imbitahan ang ating kasama sa representative sa Congress na isa sa petition. At iba pang mga kaibigan sa Kongreso. Kami po ay nagsimula ng makipag-usap sa mga kaalyado at mga kaibigan kongresista. Kung ang 20 communities na sabay-sabay na mag-take action on Friday next week, October 17, the National Day of Action Against Coal, 20 sites across the country. Simple lang po ang mensahe nila. Ang emergency powers, ang laman niyan ay matutuloy ang coal-fired power plant sa amin. Sinabi na po ni Vitilla yan. Ang gusto niyang mangyari at kasama sa emergency powers ay malaktawan yung mga barriers. Ano yung barriers? Ano yung laging sinisisi nila yung Redondo Peninsula? Yung legal impediments na meron tayo. Imagine mo yun. Draconian measures yun.
it is a throwback. This is not the legacy that we want Pinoy to leave behind. To Honorable Parisma, apart from revision and amendments of laws, do we still need to legislate laws that institutionalize more your advocacies of climate justice? And are you also going to propose or file a bill in Congress to scrap the EPIRA? And what's your alternative? I think we have enough laws. Kailangan natin ito implementation at the same time, we need to amend it. Then kami, diba? Pero to make another law, I don't believe we should do that. And kanina yung tinatanong mo, sir, yes, the media can do the greatest part in this together with the people power. We should not stop. If we really believe, and we believe that this is what we are fighting for, and this is what is good for our country, let us all work together for this. Because you are not only looking on the adverse effect of conventional power generations, but also other areas that cause climate change. So, do you think cover na lahat yon ng batas na umiiral ngayon? If we need to make one, then we have to discuss this, and we have to really look at this matter. Kung kinakailangan po, bakit hindi? Kung kinakailangan pag-aralan kasi tatlo na bali yung ating batas tapos may EPIRA pa. So, dapat po natin pag-aralan ng hindi. Kasi mahirap po napakaraming batas na hindi magkakasama. Siguro pag-aralan din sila lahat, how they can join them together. So you won't call for the scrapping of EPIRA? We're already calling for the scrapping of EPIRA sa minority. Hindi po ba? But to introduce in the plenary or to file a bill? Hindi ko pa po yun na napapag-aralan. So, if we can really need it, why not? So, yun po. Nag-uusap nga po kami dito at kung kinakailangan, gawin po natin yun. But we need to really study this. Siguro, sagot ko lang doon sa bago pa po itong press con nito, actually, last year pala, may group na tayong binuo. Actually, pinag-aaralan natin, may mga pending na drafts na to file an alternative bill dun sa EPIRA. Kasi nga, of course, you know, pag nirepeal natin ang EPIRA, kailangan meron siyang kapalit na alternative bill. So right now, besides from Congresswoman Package from Amlash, marami pa tayong kinakausap at natumutulong sa atin para baguhin itong EPIRA na ito. Actually, we have pool of lawyers and technical experts, even parliamentarians na initial, katulad nila Walden Bello, nila Congressman Masunsong, na kinakausap natin ngayon para talagang mag-sponsor ng bill. Right now, we are actually studying two options. One is yung dati, yung repeal EPIRA, at the second, actually, yung revoke franchise ng Meralco. Na hanggang ngayon, nag-file tayo ng bill pending yan ngayon sa committee. Hindi natin alam bakit hindi yan tumuusad, pero hopefully, sana this year ay muling sumikat sa pagbubukas ng Kongreso. Merong effort na tayong ginagawa to repeal the law. Actually, FPC pa lang noon, meron na mga solutions at alternative. Even yung FPC Cebu, right now, ay nag-draft ng isang bill para ipasa sa Kongreso para to repeal actually the electric power industry reform. Siguro in response dun sa tanong, kasi yung tanong ay hindi lang yung energy and power. So the purpose of this press con is to actually address there are laws actually na dapat i-amend. Ibinagay ko na renewable energy law. Renewable energy law is to grid-centric. How about off-grid sa Pilipinas? Napakadami niyan. And hindi walang across the board study dyan. Ilan lahat yan. Hindi yan, walang servisyo dyan, walang support dyan ng national government, but they're providing electricity to thousands and thousands, even millions of Filipinos sa mga outskirts. Kulang ng suporta dyan para i-develop further yan. Dami pa sa power sector. Pero in response dun sa in terms of climate, the overall na marami kong incoherent na batas. Isa doon sa pinagigilan na, matagal ng pinagigilan ay ang Mining Act of 1995. Mining worsens vulnerability ng communities. Imagine mo, tutungkamin mo yung bundok, tutungkamin mo yung mga kagubatan. Hindi wala kang barrier sa mga typhoons. We're visited ng typhoon 20 times a year. 8 to 10 dyan
ay malalakas. Tatlo dyan ay super typhoon. Ganun na yung math ng typhoon sa atin. Pag tinanggal mo yan, durog ka dyan. Pangalawa, tanggal yung watershed mo. Meaning, yung tubig, fresh water na pinanggagalingan mo, ng tubig na iniinom mo, ay mawawala. So, there has to be, that's why there members of TMCJ has been calling, and TMCJ has been calling for a national moratorium and enactment, repealing of the Mining Act of 1995 at enactment ng tinatawag na Alternative Minerals Management Bill na naka-file na matagal na sa Kongreso. 50 representatives have signed it already. Even leading members ng majority party. The likes ni Congressman Kakabag-Ao o Dinaga, the likes ni Congressman Carlos Padilla ng Nueva Vizcaya, the likes ni Congressman ng Ifugao, Bagilat, Rufus Rodriguez, they're all part of the Liberal Party. They've been calling for this. And it's time that these incoherent laws have to be, kumbaga, scrapped. At merong proposed na mga batas. At isa dito sa mga batas na gusto natin itulak ay yung Land Use Act. Binago na nga ang pangalan niya, naluma na tawag sa kanya, sobrang tagal. 3 decades na yan eh. National Land Use Management Act. Para ayusin natin yung kalupaan natin, paano yung zoning. Dapat may national guidelines talaga dyan. And paano yung reserves. Paano mo i-maintain yung biodiversity mo. Sinabi ng gobyerno, importante yung biodiversity para sa pagharap natin sa climate change. So, napakadami pong measures. Kumbaga, yung pinag-uusapan natin kanina, na matagal na, yung power and energy, isa lang ito. Pero major siya because major ang contribution niya. Una sa greenhouse gases, pangalawa sa vulnerability ng communities. Baka may gustong idagdag ang ating mga kasama? May tanong pa po kayo? Does the group have coordination with a certain big company abroad who, for example, is successful in implementing big solar energy project and invite that particular company to come to the Philippines and counter the lobby of this power group now in the Philippines? Have you tried to coordinate with a certain big company to support you? Kamakailan lang po nagkaroon ng tinatawag na Renewable Energy Summit. Renewable Energy Summit. Kasi definitely may company ganun eh. Opo, madami na po sa Pilipinas. Sa SMX, dito, September 30 to October 1. So nagkaroon po ng summit dyan. Dumalo po dyan si Presidente Aquino. Which is a positive sign. We think that is a positive sign. Of course, ang Gaya may issue doon kasi maraming waste incineration, tinatawag na renewable energy. Gaya have already spoken na yung problema dito. Maraming corporations na dito sa bansa. Pero siguro isang importante na hindi nasusuportahan ay yung community-based renewable energy na napakadami din. Una, walang batas na nag-govern dyan. Kaya wala rin suporta ang gobyerno. PMCJ is undertaking a study para tingnan yung off-grid community-based renewable energy. Ilan sila, ilang megawatts ang pinoproduce nila na walang serbisyo, walang ayuda mula sa gobyerno. It is being undertaken by the community, by support groups, na walang support. Hindi nakakailangan ng support. At imagine niyo kung merong support yun, anong mangyayari sa bansa natin? So, yun yung ilang mga bagay na ina-undertake natin ngayon. Gusto siguro idagdag, yung pag-isip natin na big solar company, na corporation na kailangan natin magkaroon ng contact with. Maganda po yun, hindi masama ang solar, maganda ang solar, renewable energy ang solar. Malinis na enerhiya. Pero tama yung sinabi ni Jerry, gusto ko lang susugan, ang nakakaligtaan natin madalas kung pinag-uusapan natin yung enerhiya ay yung enerhiya na i-create yan ng mga maliit na komunidad. Sa atin po, may
iba't ibang bansa na hindi sila reliant, for example, sa solar energy, hindi sila reliant sa wind, hindi sila reliant sa water, pero reliant sila kung ano yung meron. Halimbawa, pinagtabasan ng damo, di ba? Pinagtabasan yung mga tirang pagkain. Ano yung ginagawa niya dyan? Off-grid yan. Pero napakinabangan niya ng mga iba't ibang komunidad. For example, sa Nepal, pinagagawa nila sa India, pinapakinabangan nila yung mga maliit na enerhiya na nakukuha nila sa kanilang basura na hindi direkta sinusunog, pero pwede. Ang tingin ko ay kailangan natin mag-cross quality. Ibig sabihin ay magbahagingan o magpalitan tayo ng iba't ibang idea sa iba't ibang lugar sa mundo kung saan ang bawat komunidad ay maaaring matuto sa mga katalinuhan na meron ang bawat komunidad din. Bukod doon sa learnings or expertise ng mga big power corporations, meron din kasi tayo matutunan sa mga indigenous knowledge na napatunayan na natin na nag-work, na mas mura, mas malinis, at mas marami talagang nakikinabang. Siguro, sapat-sapat na yung mga sagot at mga tanong. Gusto natin ulit pasalamatan ng mga kaibigan po namin sa media, sa pagpaunlak sa amin. Salamat po muli. Sana makapunta po kayo bukas sa Cagayan de Oro. May press con po sa Cagayan de Oro para i-launch yung panawagan naman ng mga electric cooperatives para sa renewable energy. And then, yung other voice dito po sa campaign na ito. Salamat po. Saka yung World Bank Rally po, ngayong Friday sa Global City, Taguig. Alam ko kung mahirap mag-cover doon. Medyo nahihirapan din po kami mag-organize ng action doon. Mas mahigpit sila doon para may sariling bansa doon. Pero yun, gusto namin kayong ayain at ayahan para doon sa action. Anong oras nga, Kev? 10 o'clock? 10:30 sa harap po ng World Bank Office. Anong address? Sa The Port po yan, yung sa 7th Avenue ng World Bank Office sa May Port. So, magpapadala po kami, yung aming media officer ay nandun sa likod, mamaya ay mabanggitin sa inyo at yung detalye, ipapadala po namin sa inyo yung details tomorrow. At hindi mo kami magdadala ng skateboard, baka sige po, salamat. Pero